Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay comment naman ni Eduardo Henobes ang gagawan ko ng video. Ma'am, totoo po ba na hindi na pwede mag-work dyan sa Spain pag galing ka ng Croatia? Kasi naghigpit na daw po sila dyan sa Euro. Sino kaya ang nagpakalat ng ganyang balita na mahigpit na dito sa Spain at hindi ka makakahanap ng trabaho dahil ikaw ay galing sa Croatia? Wala po yung katotohanan. Ayan po ay fake news. Kung may mga mababalitaan kayo at ang magsasabi sa inyo ay tao na wala doon sa lugar na sinasabi, katulad ng yan na ano daw hindi na kayo makakahanap ng trabaho dito sa Spain o hindi kayo makakapagtrabaho sa Spain, huwag kayong maniwala kung wala naman dito sa Spain yung nagsasabi. Kasi sa kasalukuyan ay safe na safe naman kayong makakapunta ng Spain at safe na safe kayong makakapaghanap ng trabaho. Hindi itatanong ng mga employer kung saan ba kayo galing na bansa, kung paano ba kayo nagpunta dito, kung kayo ba illegal o hindi. Hindi itatanong yan ng mga employer. At hindi ito ay hindi importante kung ikaw ba'y undocumented or may papel na. Sa totoo nga lang, karamihan ng mga employer ang gusto nila ay mga walang papel kasi nga mas mura ang babayaran nila kaysa kapag ang kukunin nila ay may papel. Kasi nga kapag ang kanilang magiging chika or chiko ay may papel na, magbabayad pa sila ng SS. 80% pa naman yung binabayaran nila. Samantala, kapag ang kanilang chika or chiko ay walang papel, ay sahod lang talagang ibibigay nila. Kapag medyo mabait-bait yung employer ay nagbibigay ng private insurance, pero kung hindi ay sahod lang talaga. Kaya napakalaki na nasisave ng mga employer dito kapag ang kanilang mga katulong ay walang papel. Kaya huwag kayong maniniwala dahil hindi totoo yun. Sila ay tumatanggap ng mga applicant dito o ng mga chika na bagong dating at saka yung wala pang papel kasi nga yun ang pinakang mas nakakatipid sila. Kaya wag kayong maniniwala sa mga marites na nagsasabi na hindi natin maintindihan kung bakit ba sila nagpapakalat ng fake news. Siguro ayaw nila na malalamangan o kaya ayaw nila na sila ay may iwan, na kayo ay aangat. Alam mo, minsan kasi tayong mga Pilipino ay meron talaga tayong crab mentality. Kaya wag niyong pansinin yan kasi sa totoo lang naranasan ko yan. Nung papunta pa lang ako dito sa Spain, sinabihan ako na meron nga daw nagpunta ng Spain tapos bumalik ng Poland kasi nga daw walang nakuhang trabaho. Alam mo yung parang dinidiscourage kanila na umalis kasi nga ganito ganyan. Pero kung magpapadala ka sa sinasabi nila ay walang mangyayari. Kaya ayan, hindi ko sila pinansin at tumuloy pa rin ako sa aking plano na pumunta ng Spain at ngayon nga ay naging residente na ako dito at kahit papaano ay okay naman ang aking sahod dito. Kaya sa mga kababayan na makakarinig na kung ano-anong mga balita ay huwag kayong basta-bastang maniniwala. Ang masasabi ko lang dahil sa sobrang dami na ng tao dito sa Spain ay napakahirap na talagang makahanap ng trabaho dito. Lalo na kung lalaki ang pupunta dito. Kasi nga, alam naman natin na ang pwede nyo lang pasukan dito dahil nga undocumented o wala pang papel ay pagiging katulong muna o domestic helper or yung tinatawag na chika or chiko. Ang mga employer kasi dito ay hindi pa nila na-adapt na kumuha talaga ng lalaki para magtrabaho sa kanilang mga bahay. Napakabihira pa sa mga employer dito ang kumukuha o nagtitiwala sa mga lalaki para magtrabaho sa kanilang bahay. Bagaman meron rin naman, marami-rami na rin, pero hindi ganoon kadami na tulad ng mga babae. Dito kasi, basta ikaw ay babae na pupunta dito at ikaw ay may daladalang reference, sinisigurado ko na ikaw ay makakahanap din kaagad ng trabaho. Siyempre, medyo kailangan lang din talaga ng may maganda ka ding experience. Halimbawa, may inalagaan kang bata kasi yun talaga ang pinakang priority. At maganda sana ay kung meron kang kahit papaano may naging experience ka na dito sa Spain kasi kadalasan din ng mga amo dito ay naghahanap na kahit papaano ay nagkaroon na ng experience dito sa Spain. Kaya sana kung meron kayong mapapasukan kahit ilang araw lamang na amo dito sa Spain ay i-grab nyo na kasi pwede nyo silang gamitin na sa reference para mas madali kayong matanggap sa susunod na magiging amo nyo. Yun nga sa mga lalaki lamang talaga, kailangan nyo talagang magdala ng medyo malaki-laking allowance para kung medyo matagal lang kayong makahanap ng trabaho, ay meron kayong pangsustento sa sarili nyo. At mas maganda sana kung meron kayong makakasama dito na asawa o kaya partner nyo para matulungan kayo para matulungan kayo financially. Kung hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, siya na muna ang susuporta sa'yo o kaya pwede nyo siyang maging way para kayo ay matanggap sa trabaho. Kasi may mga amo dito na pag nalaman na may partner yung kanilang mga chika, ay kinukuha na rin yung asawa o partner ng kanilang katulong para magkasama sila sa trabaho. May mga ganong nangyayaring senaryo. Pero kung wala talaga, kailangan yung galingan at ibenta ang inyong sarili at kung ano yung pwede nyong mahanap na trabaho ay i-grab nyo kasi meron naman yung iba na nakakapagtrabaho sa Airbnb kahit
kahit na walang papel. May mga ganyan. Kaya lang, napakabihira, talagang swertihan lang din. Sana, ang advice ko lang din ay sana wag mo nang magiging mapili habang hindi pa nagiging stable kayo sa trabaho. At wala pa kayong ibang trabaho na mapapasukan. Basta alam nyo naman na kaya nyo at okay naman yung trabaho, ay i-grab nyo na lang. Tapos sa banda-banda ron ay saka na lang. Kasi nga mabilis lang naman ng 2 taon at kapag kayo ay nagkapapel na, at syempre marunong din kayo mag-Spanish, ay makakahanap din kayo ng talagang gusto nyong trabaho at magiging okay din ang lahat. Ang kadalasan kasi na nagiging trabaho dito ng mga lalaki ay pagtatrabaho sa restaurant, tinatawag na lavaplato o tagahugas, o kaya naman kung marunong ka magluto, pwede kang mag-apply as a cook para mas malaki-laki din ang sahod at kung ano-ano pa na pwede nyong pasukan. Kaya sa mga kababayan na gustong pumunta dito sa Spain, sa ngayon ay maluwag pa, pwede pa kayong pumunta. Ang advice ko lang sa mga pupunta dito sa Spain, huwag magdala ng maraming bagahe o maraming malaking maleta kung po pwede. At huwag kakalimutan na kumuha ng round trip ticket para safe na wala kayong magiging problema at saka kumuha na rin kayo ng hostel na titirhan nyo ng ilang araw para sigurado talaga kayo na magiging safe ang pagpunta nyo dito. Kasi baka may madadaanan kayo na iba na mga borders, ay doon kayo masita, doon kayo magka-problema. Gastusan nyo na lang muna yung pagpunta nyo dito kasi once na kayo naman ay makahanap ng trabaho, ay mababawi nyo din yan. Kasi mas mahirap yung makipagsapalaran kayo, tapos ay hindi magiging successful. Kayo din ang mapapahamak o kayo din ang magkakaroon ng problema. Kaya sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito, pag-isipan nyo mabuti at kung talaga desidido na kayo pumunta dito, kailangan nyo ng lakas ng loob, allowance, determinasyon para maabot nyo yung pangarap nyo. At sana ituloy nyo lang yung pangarap at sigurado naman sa awa ng Diyos ay magiging okay din kayo pag dito sa Espanya. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos. Ikaw ba ay nasa Spain, Italy, France, Germany, Belgium, Portugal, Ireland, US, UK, at Canada? Baka wala ka pang Sendwave apps. Ito yung online remittance na pwede mong gamitin para makapag-send ka ng pera sa Pinas. 100% legit at safe ang bank account mo dito. Wala pa napabalita na walan sila ng pera dahil dito. May libreng €20, $20, o 20 pounds, depende kung saan bansa ka naroon sa mga bago mag-i-install nito. Kailangan mo lang mag-install ng Sendwave sa iyong cellphone at gamitin mo ang aking promo code na Y307N para maibigay nila ang €20 or 20 pounds or $20 na may dadagdag sa pera na ipapadala mo sa Pinas. Pwede mo itong subukan. Mag-send ka lang na kahit €1, $1 o 1 pound sa GCash or bank account ng pamilya mo sa Pinas o sa sarili mong bank account. Walang bayad ang padala kaya €1, $1 o 1 pounds lang ang mababawas sa bank account mo. At ang maganda pa dito, makakatanggap sila ng 1,280 sa pesos depende sa currency kung saan bansa ka naroroon at kung sakali na ayaw mo itong gamitin ulit dahil may talagang application ka na ginagamit, eh wala namang magiging problema. Pwede mo itong uninstall pagkatapos. Sinisigurado ko sa iyo na wala kang magiging problema dahil pinopromote nga ito ng mga sikat na artista tulad ni Rupa May Quintos at Vice Ganda at marami pang iba. Malaking bagay din ang $20, €20 o 20 pounds na free na ibinibigay nila sa mga bagong user.